Ibon daw ang kahalintulad ng mga anak. Kapag malakas na ang mga bagwis, ay lilipad na sa malayo. At kung minsan ay hindi na naaalala ang iniwang pugad. May mga anak na sa sobrang pagiging abala, ay di na naaalala ang magulang na nagpala sa kanila. At di alintanang unti-unti nang nauubos ang panahon. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, ano pa ang magiging silbi ng inyong luha kung pantay na ang aking mga paa? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Kuya Ivan! Ikaw pala! Asan ang itay, Inday? Ay, umalis si Tatay Oscar. Alam mo naman yung itay nyo. Tuwing ganitong umaga, naglalakad-lakad yon. Baka naroon na naman sa plaza. Sige, hindi na ako tutuloy. Susundan ko si itay sa plaza. Pag hindi ko siya nakita sa plaza, babalik ako. Sige, Kuya Ivan! Ay, nako. Parang alam ko ang dahilan kung bakit hinahanap ni Kuya Ivan si Tatay Oscar. Siguradong manghihingi na naman ng pera. Oscar, nakita ko yung pagdaan mo kanina sa tapat ng bahay namin. At nahulaan ko agad na dito sa plaza ang punta mo. Ikaw pala, Adeling. Nagtataka ako sa iyo. Bakit ba lagi ka na lamang narito sa plaza? Naiinip ako sa bahay. Dito sa plaza, medyo nalilibang ako sa panonood ng mga batang naglalaro. Kapag pinagmamasdan ko sila, naaalala kong panahong maliliit pa ang 4 kong anak. Nagbabalik din sa isip kong panahong buhay pa ang asawa ko. Kasi naman itong 3 anak mo. Sa Maynila na sila tumira. Yung bunso mo naman narito nga. Pero nasa kabilang bayan naman. Hindi mo rin makasama yung apo mo sa kanya. Hoy, gano'n naman talaga mga anak. Parang ibon ang mga yan. Para silang mga inakay na sa simula tuturuan mong lumipad ng unti-unti. At kapag malalakas na ang kanilang bagwis, gugustuhin na nilang lumipad sa malayo. Pero dapat din nilang alalahanin na may magulang silang nangangailangan ng kanilang pagtingin. Oo, ayos lang naman ako. Ano bang ayos? Ayan nga, kitang-kita ko sa mga mata mo. Malungkot ka. Adeling, wag mo kong alalahanin. Ayos lang ako. Oo nga pala, birthday mo na sa darating na linggo. 70 years old ka na. Bay, kundi ako nagkakamali. Ang alam ko 4 na taon ang tanda mo sa akin, Oo nga. 70 anyos na ako. Oscar. Darating kaya yung mga anak mo? Itay! Ayan. Yung buso mo si Ivan, ayan, dumarating. Mano po, itay? Magandang umaga po, Aling Adeling. Ay, magandang umaga rin. Ivan, galing ka ba sa bahay natin? Opo. Pero hindi na ako pumasok. Ang sabihin ni Inday na wala kayo doon. Dumiretso na ako dito. May kailangan ho kasi ako sa inyo eh. Uutang ho sana ako kahit 1,000 lang. May sakit ho ang apo niyo eh. Ganun ba? Ay, mabutit may dala akong pitaka. Heto. 1,500 yan. 1,000 lang po, tay. Kunin mo na. Huwag ka nang mahiya sa akin. Para sa apo ko. Salamat po, tay. Sige po, tutuloy na po ako. Aling Adeling, maiwan ko na po kayo. Sige, Ivan. Ingat! Ano ba naman yung bunsong anak mo?
Sa halip na ikaw ang bigyan, ikaw pa hinihingan. Iniintindi ko na lang. Oh, Naawa ako sa anak kong yan eh. Sa kanilang magkakapatid, siya lang ang hindi naging profesional. Kaya ayan, naghihirap ang kanyang pamilya. Hanggat buhay ako, Adeling, hindi ko siya pwedeng pabayaan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hello? Hello, Tonet. Ang ate Nancy mo ito. Oh, napatawag ka ate. Birthday kasi ni Itay sa linggo. Uuwi ka ba? Ay, naku, sorry ate. Hindi ako pwedeng umuwi eh. May hinahabol kaming kota ng team ko sa call center. Hindi ko sila pwedeng iwan. Eh, kung gusto mo, tawagan mo si Kuya Ronald. Kayo na lang ang umuwi. Si Kuya Ronald ang unang tumawag sa akin. Hindi rin daw siya makakauwi eh. Eh ako rin, hindi pwede. Alam mo naman, bukod sa trabaho ko bilang abogada, nagtuturo rin ako sa university. Ah, hindi bale ate. Ando naman si Ivan. Siya na lang muna ang kasama ni Itay sa birthday niya. Saka na lang tayo bumawi. Alam naman ni Itay na busy tayo. Okay, sige. Saka na lang tayo bumawi. Maunawain si Itay ate. Maiintindihan tayo nun. Olivia, kaarawan ko ngayon. Kaya heto ko ngayon sa harap ng puntod mo. Lagi naman akong narito sa sementeryo. Basta birthday ko eh. Heto, tinalang kita ng bulaklak. Kung buhay ka lang, alam ko ipaghahanda mo ko. Magsisimba tayo. Kung hindi mo ako maagang iniwan, hindi sana ganito kalungkot ang bawat kaarawang dumarating sa akin. Ikaw kasi, bakit bang aga mong nawala sa akin? Bakit ang aga mong umalis? Hello, Kuya Ronald? Nancy, itatanong ko lang kung nandyan na kayo ni Tonet sa nayo natin. Marami bang handa ang birthday ng Itay? Ay, nako. Hindi rin kami nakauwi, Kuya. Busy si Tonet eh. May hinahabol daw kota ang team nila sa call center. Eh ako naman, busy din. Eto nga eh, nagpe-prepare ako ng exam ng mga estudyante ko. May hearing din ako bukas ng umaga para sa isang kliyente ko. Ganun ba? O sige, maintindihan naman siguro ng Itay. Oo, yan din ang sabi ni Tonet. Mabait naman si Itay eh. Hindi na ipagtatampo no nang hindi natin pag-uwi sa birthday niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Kayo po pala, Nanay Adeling. Ay, ako nga, Inday. Ay, si Tatay Oscar mo, nariyan ba? Ay, mabuti po dumating kayo. Andun po si Tatay Oscar sa kwarto niya. Narinig ko po umiiyak siya kanina. Hawak-hawak ang wedding portrait nila ng kanyang asawa. Ay, hala, sige. Katukin mo siya sa kanyang kwarto, ha? Sabihin mong narito ako. Oh, Adeling, ano ba itong dala mo? Nag-grocery ako kanina. Bumili na ako ng unique toothpaste at shield bath soap para sa amin. Madalas kong maamoy na shield bath soap ang ginagamit mo dahil mabango. Kaya dinalang kita ng ilan. Eto nga pala. Abutin mo. Nagluto ako ng pansit. Kasi nga kaarawan mo. At dinamihan ko yung dinala ko rito para magsalo-salo tayo. Ikaw, si Inday, at baka dumating yung anak mo si Ivan. Tsaka ako. Kahit pa paano, isilebra natin ang kapanganakan mo. Di ba? Salamat. Salamat. Ano na naman? At naalala mo ko. Ay, Jesus Mariosep. Oscar naman, huwag ka na umiyak. Abay, birthday mo eh. Ay, tahan na. Tama na yan. Buti ka pa. Aalala mo ko. Pero ang mga anak ko, ni isa sa kanila, walang nagabalang batiin ako. Mabuti pa nung nabubuhay pa ang asawa ko eh. Hindi ako nakakaramdam ng ganitong pag-iisa kapag may mga espesyal na okasyon. Tama na. Kahit naman papaano, may kasama ka pa rin, Oscar. Nariyan si Inday. Minsan-minsan, narito si Ivan. At saka ako. Hindi alam ng mga anak ko. Sandali na lang din nila kung makakasama. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ito'y isang sekreto na sa'yo ko lang sasabihin, Adeling, ha? At sana wag nang malaman ng iba. Oscar, ano ba yun? May sakit ako. Anong sakit? May taning na ang buhay ko. Hello? Ay, Ronald! Hello! Hello? Ang ninang adiling mo ito. Ay, kayo pala, Ninang Adeling. Kumusta na po kayo? Bakit po kayo napatawag? Naku alam kong abala ka sa trabaho, Ronald. Pero may dapat kang malaman. Hindi lamang ikaw, kundi pati ang mga kapatid mo. Ano pong dapat naming malaman? Ronald, Oh. ang tatay niyo, may sakit. Oh? Ano pong sakit na itay? Malubha. Ang totoo niyan, hindi niya alam ang pagtawag kong ito sa iyo. Kasi ayaw niyang malaman niyo tungkol sa kanyang sakit. Pero bilang mga anak, may karapatan niyong malaman yun. Ano nga pong sakit na itay, Ninang Adeling? Ano? May lung cancer. Ang inyong ama. May taning na ang buhay niya, Ronald. Hindi totoo yan, Ninang. Sabihin niyong nagbibiro lang kayo. Hindi yan totoo! Hindi!
Paano tatanggapin ng mga anak ni Mang Oscar ang malubhang kalagayan ng kanilang ama? Bibigyan na ba nila ng panahon ng isang amang hindi na pala magtatagal ang buhay? Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Lauren Charez, Phil Cruz, Susan Robles, Olive Madrideos, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, at si Bobby Cruz bilang Oscar. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ano pa ang magiging silbi ng inyong luha kung pantay na ang aking mga paa? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, ano pa ang magiging silbi ng inyong luha kung pantay na ang aking mga paa? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Kuya Ronald, ano ba yung problema? Bakit pinapunta mo kami dito sa apartment mo? Oo nga, Kuya Ronald. Ano bang sasabihin mo sa amin? Importante ba? Tonet, Nancy. Maupo muna kayo. Importanteng pag-uusapan natin. Tungkol saan? Ang itay, may cancer. Ano? Sinong may sabing may cancer ang itay? Tinawagan ako ni Ninang Adeling. Siyang nagsabi sa akin. Hindi raw alam ni itay na tatawagan niya ako. Ang gusto niyang mangyari, huwag tayong magpahalata kay itay na may alam tayo sa kanyang sakit. Ang itay. Mamamatay na. Tonet, may taning na ang buhay niya. At hindi natin alam kung kailan siya kukunin sa atin. Kaya habang may panahon pa, habang narito pa siya sa piling natin, gumawa na tayo ng paraan upang maging masayang mga huling araw niya dito sa mundo. Magpa-file na ako ng leave sa university pinagtuturuan ko. Magbabawas ako ng load para makauwi ng madalas sa nayo natin, kuya. Ako rin, Kuya Ronald. Madalas na akong uuwi. Gusto kong mag-makeup sa maraming pagkukulang ko sa tatay natin. Pare-pareho tayo. Mula ngayon, maglalaan na rin ako ng panahon para kay itay.
Salamat na lang at nakahingi ulit ako ng pera kay Itay. Kung wala siyang pensyon, patay na ako. Wala akong ibang malalapitan. Sa mga kapatid ko naman, daw pwedeng lumapit. Pag dumaing ako sa kanila, lagi naman nila ako sinusumbatan. Kasi raw hindi ako nagsikap makatapos. Kaya bagay lang daw sa akin nung naghihirap ako. Ay, malamig ang pakitungo nila sa akin. Palibhasa, narehab ako nun. Black sheep ng tingin nila sa akin. Ivan! Ivan, sandali! Kayo po pala, Aling Adeling. Oo, mabuti. Nakita tayo. Alam mo bang kahapon pa kita inaabangan? Bakit po? Kuan, may dapat kang malaman tungkol sa itay mo. Ano ho ang tungkol kay Itay? Huwag mo nang sabihin sa kanya na sinabi ko sa iyo ang sekreto niya, ha? Ayaw kasi niya ito ipaalam sa inyo magkakapatid. Ivan, may sakit siya. Malubha. Sakit? Ano sakit ng Itay? Mayroon lang cancer ang iyong ama. Terminal. Ang sabi daw ng doktor sa kanya, bilang na ang kanyang mga araw. May taning ng buhay ni Itay? Oo. Hindi niyo na siya makakasama ng matagal. Sinabihan ko na rin ng Kuya Ronald mo. At siguro kinausap na rin niya ang dalawa mo pang kapatid. Ay ba, nakikiusap ako. Huwag niyo na sana siyang bigyan ng sama ng loob. Alam ko may sama ka ng loob sa mga kapatid mo. Pero huwag niyong pabaunan si Oscar ng malungkot na alaala. Pero mukha naman pong walang sakit si Itay, ah. Dahil hindi lamang siya dumadaing sa inyo. Ayaw niyang bigyan kayo ng alalahanin. Napakabait ang Itay niyo, Ivan. Napakabuti niyang ama. Hapon na naman. Papalubog na naman ang araw. Nung nabubuhay pa ang asawa ko, madalas narito kami sa balkonahe. Nagkukwentuhan, nagkakape. Napakalungkot pala ng buhay pag naiwan ng asawa. Kahit pa meron kang mga anak, wala naman silang panahon sa'yo. May kanya-kanya na silang buhay. Tay! Ronald! Itay! Kumusta na po kayo? Eto, maayos naman. Nag-usap ba kayong magkapatid na uuwi kayo ng sabay? Kasi tay, hindi kami nakauwi ng birthday nyo. Kaya napagkasunduan namin, umuwi kaming sabay-sabay. Si Nancy, baka bukas daw ng madaling araw, narito na rin siya. Aba, makukumpleto pala tayo. Salamat sa Diyos. Ali kayo, tuloy kayo. Magpapahanda ako ng masarap na hapunan kay Inday. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Kumain kayong mabuti. Inday, maglagay ka pa ng ulam sa bowl. Apo, Tatay Oscar. Heto po. Excuse me, Kuya Ronald. sige. Ate Tonet. Lalagay ko itong ulam sa gitna. Inday, mamaya, pakikuha mo sa kotse yung mga delata at mga ACS products, Smart Dishwashing Liquid, Pride Antibac,
Unique toothpaste at sealed bath soap. Ikaw ba ang nagluto nito, Inday? Sa supervision ko, itinuro ko sa kanya ang pamamaraan ng nanay niyo. Marunong na rin ako magluto, Tatay Oscar. Talaga? Oo nga naman, Itay. Kayo talaga, pagbigyan nyo na si Inday. Marunong na siyang magluto, kaya pwede na siyang mag-asawa. Ay, nako. Sana Sarap. laging ganito sa bahay natin. Ang gusto ko, lagi tayong masaya. Bago sumikat ang araw, naroon na ako sa amin. Magugulat ang Itay. Pero, baka hindi na rin siya masurpresa. Tiyak na nasabi ni na Kuya Ronald at Tonet, parating na rin ako. Nakakalungkot. Bakit saka lamang namin naisip kaming magkakapatid na bigyan ng panahon ng aming ama nung malapit na siyang mawala? Ano pa ang silbi ng mga pagsisikap namin? Ngayong lubos na pala kaming mauulila sa magulang. Tay, ano kaya kung mag-swimming tayo ngayon? Ba, tanghali na, Ronald. Sobrang init pa naman ngayon. Di night swimming ang gawin natin, Tay. Oo nga. Mag-overnight tayo sa isang beach. Sige na, Tay. Pumayag na kayo. Pero hindi naman tayo kumpleto. Wala ang ate Nancy mo. Tay, darating ang anak niyong abogada. Yun ang sabi niya sa akin eh. Yun na ho. Yun na yata siya. Busina ng kotse ni Ate Nancy yun. Oo nga. Si Nancy na nga po, Itay. Hello, everybody. Hello. Itay, mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Ay, naku Itay ha? Maasim kayo. Hindi pa kayo naliligo, ano? Lensya ka. Sobrang init ng panahon. Pinagpapawisan na ako, kaya maasim na amoy ko. Joke lang. Yan. Kompleto na tayo, Tay. Night swimming na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hoy, nako, Oscar. Abay, hindi maipinta saya mo Kitang-kita ko sa mga mata mo. Oo nga, Adiling. Masayang-masaya ako. Abay, dapat lang. Nagdatingan kaya yung mga anak mo. Kanina nga, pagdaan ko sa tapat nitong bahay nyo, ako dinig na dinig ko yung malakas yung halakakan. Ang gugulo kasi ng mga Jaske. Yung inaanak mo parang bata pa rin kung magbiro doon sa mga kapatid. Pero nakita ko umalis yung tatlo. Saan ba pupunta yung mga yon? Kotse lang ni Ronald yung ginamit. Mag-i-inquire daw sa mga beach resort dyan sa kabilang bayan. Magna-night swimming daw kami bukas. Kasaya nga. Sinulit ng mga anak mo yung matagal nilang hindi pag-uwi, ano? Pero, hindi kumpletong kasiyahan ko, Adiling. Bakit na naman? Kung sino pa ang bunsong anak ko, siya ang wala.
Siya ang hindi kasundo ng mga kapatid niya. Lubos na sanang kasiyahan ko. Pero inaalala kong katayuan ni Ivan. Ate Tonet! Ate Nancy! Ito na ang barbecue! Oy! Kain na lang tayo, sabi ni Tatay Oscar! Tinatawag na tayo ni Inday! Udahan! Ang mahuli, walang barbecue! Nasa na itay, Inday? Ayun si Ate Nancy! Nasa balkonahin ng cottage natin. Kuya Ronald, tingnan mo, oh. Kanina lang, katawanan natin ang itay. Pero ngayon malungkot na naman siya. Baka naiisip niyang kanyang sakit, Nancy. At kapag nakikita ko siyang ganyan, saka ako nakakaramdam ng sumbat ng konsensya. Binaliwala natin siya sa matagal na panahon. Itay, mano po. Uy, kaawan ka ng Diyos. Nung Biyernes hanggang Linggo, hinihintay kita. Bakit ngayon ka lang sumipo? Kasi po... Nag-swimming kami nung Sabado ng gabi. Linggo na ng tanghali kami nakauwi dito sa atin. Dapat narito ka. Dapat nakasama ka namin. Ang saya namin. Ang daming pagkain. Ang totoo po, narito sana ako nung Sabado eh. Pero natanaw ko yung 3 kotse dyan sa harap ng bahay natin. Kaya natunugan ko narito ang mga kapatid ko. Kaya hindi na lang ako tumuloy. Bakit? Alam ko naman pare-pareho silang galit sa akin eh. Black sheep nga tingin nila sa akin. Tinetext kita. Tinatawagan pa kita. Pero hindi naman kita makontak. Tay, nabenta ko na po yung cellphone na bigay nyo. Nagipit kami. Pasensya na po, tay, ha? Sa susunod na Sabado, magpunta ka rito, ha? Darating uli ang mga kapatid mo. Isama mo ang asawa at anak mo para makasama namin kayo. Tay, wag na lang. Natatakot ho kasi ako eh. Baka matamatay na naman ako nila Kuya Ronald. Di ba ho, minsan nga, pinahiya niya ako nung nagkita kami rito. Ako na ang nangangako sa'yo, Ivan. Hindi na mauulit ang ginawang yun ng kuya mo. Ang ibig ko, magkasundo-sundo kayo. Mapagkasundo kaya ni Mang Oscar ang 3 anak na propesyonal at ang bunso niyang itinuturing na black sheep ng pamilya? Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Loren Charez, Phil Cruz, Susan Robles, Olive Madrideos, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, at si Bobby Cruz bilang Oscar. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero
at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ano pa ang magiging silbi ng inyong luha kung pantay na ang aking mga paa? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, ano pa ang magiging silbi ng inyong luha kung pantay na ang aking mga paa? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Aba, ang dami na pala rito ng mga ACS product na dinadala ni Ronald. Teka nga, at dadalhan ko sina Ivan ng mga Shield Bath Soap at unique toothpaste na paboritong gamitin ng apo ko. Last Sunday, nag-overnight swimming tayo. Saan naman kaya tayo po pwedeng pumunta ngayon, Ate Nancy? Teka, saan nga ba pwede? Kuya Ronald, saan natin ipapasyal si Itay ngayon? Alam ko na. Saan, kuya? Magtagaytay na lang tayo. Oo. Sasagap lang ang sariwang hangin tapos kakain ng bulalo. Tama. Mga Diyosky kayo. Kayo lang ang masisiyahan sa bulalo. Ay. Ba, hindi pwede sa akin yun. Mataas ang pasyon ng dugo ko. Ay, hindi bale, Tay. Ipagbabaon namin kayo ng sardinas. Sardinas. Tama si Tonet, Itay. Sardinas na lang ang sa inyo. Ayos lang kung anong ipakain nyo sa akin. Ika nga'y hindi ko na ilalaki, masarap man o hindi ang ihain nyo sa akin. Ang importante lang sa akin, yung makasama ko kayo. Gaya kayo. Hindi nyo lang alam kung gaano ko kasaya pag ganitong natitipon tayong lahat. Sayang nga lang at wala nang inyong ina. Ay, Itay, masaya na si Inay sa piling ni Lord. Huwag niyo na siyang problemahin. Tama si Kuya Ronald, Tay. At tiyak, masaya si Inay na madalas na tayo nagkakasama-sama ngayon. Malapit na rin kaming magkasama ng iyong ina. Tay. Tay. Sana'y magkasundo-sundo na kayong magkakapatid. Itay naman, wala naman ho nag-aaway sa amin, ha? Hindi nyo nga inaaway si Ivan. Pero ipinaparamdam naman ninyo sa inyong bunsong kapatid na ikinahihiya niyo siya. Huwag sanang ganoon, mga anak. Pagpamilya, mabigo man o magtagumpay ang isang miyembro, dapat tanggap pa rin. Dapat pa rin paramdaman ang pagmamahal at pangunawa.
3 kotseng narito sa harap ng bahay namin. Narito pala mga kapatid ko. Tutuloy pa kaya ako? Magpapakita pa kaya ako sa kanila? Hindi na lang. Tsaka nila ako dadalaw kay Itay. Ivan, bakit parang ayaw mong tumuloy? Kuya Ronald, Ika, tuloy ka. di ba galit kayo sa akin? Alam mo naman sigurong kalagayan ng Itay. Kalimutan na natin ang samaan ng loob para maging masaya naman ang tatay natin. Pero sina Ate Nancy, si Ate Tonet, galit sila sa akin, di ba? Kinausap ko na sila. Alang-alang sa Itay, kalimutan na natin ang samaan ng loob kung meron man. Malapit na siyang mawala sa atin. Huwag na natin siyang pabaunan ng sama ng loob. Inday, naroon ang mag-anak sa may hardin sa harap nitong bahay nila, oh. Ay, kasaya. Masaya siya. Nakakatawang pagmasdan. Oo nga po, Aling Adeling. Unang pagkakataon po na nakita kong kumpleto sila. Dati po kasi, pag andito ang magkakapatid na nagtatrabaho sa Maynila, hindi nakikisali sa kanila si Kuya Ivan. Ay, naku, hari nawang magtuloy-tuloy na magandang tinginan ng magkakapatid. At sana rin ay lagi na nilang bigyan ng panahon ng kanilang ama. Pero ang nakakalungkot po, may malubha palang sakit si Tatay Oscar. Oo nga Abay, kung hindi pa nagkasakit ng malubha si Oscar, hindi siya bibigyan ng panahon ng kanyang mga anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Paano po, Itay? Alis muna kami ulit. Pero sa Sabado po, narito kami ulit para magkasama-sama tayo. Sige, mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Totonet, Bo, hilay-hilay sa pagmamaneho. Ay! Ha? maingat po ako mag-drive tayo, ha? Ayan, si Ate Nancy pa. Ha? Pag naghahabol ng oras siya, nagiging reckless. Lalo na pag may hinahabol na hearing. Abat, nagturo pa ang bruhang ito. Siya. Huwag na kayong magtalo. Ay, oo nga pala. Gusto kong magpasalamat sa inyong magkakapatid. Salamat ho saan, Itay? Na pinagbigyan ninyo ko. Binati nyo na ang inyong bunsong kapatid. At sana, pag ako'y wala na, huwag niyo sanang pabayaan si Ivan. Wala siyang ibang aasahan kundi kayo. Kasi naman ang bunsong anak ninyo eh. Inuna pa ang pakikipagbarkada ng panahon na pinag-aaral niyo siya. Oo nga, Tay. Alam niyo, sa totoo lang, asar pa rin ako sa kanya, Naku, kundi lang dahil sa inyo, hindi ko kikibuin yun, Akala ko ba, ayos na. Pansamantala ho, ayos na ho, Itay. Pero Pag wala na ako, aawayin niyo na naman ang bunsong kapatid ninyo. Ganun ba? Anong klaseng mga kapatid kayo? Nagpaplastikan lang pala tayo? Bakit ba tayo nagsama-sama kung puro pagkukunwari lang ang ipinakikita natin sa isa't isa? Bakit pa? Itay, Kung hindi nyo rin lang kayang tanggapin ang inyong bunsong kapatid, ang mabuti pa, huwag na lamang kayong umuwi. Tay, Kahit pamamatay na ako, huwag nyo na rin akong silipin. Magkanya-kanya na lang tayo.
Nagalit ang Itay. Kakainis naman kasi ang Itay eh. Kahit puno ng kalokohan niyang si Ivan, mahal na mahal pa rin niya. Ay nako, wala tayong magagawa. Mahal talaga ni Itay ang alibugang kapatid natin. Kayo, sundan natin siya sa kanyang kwarto. Oh, bakit pa? Hindi tayo pwedeng bumalik sa Maynila na masama ang loob ng Itay. May sakit siya eh. Pagbigyan na natin ang gusto niya. Kahit labag sa loob natin, totohanin na rin natin ang pag-unawa kay Ivan. Itay, saan ho galing ang 3,000 na to na ibinigay niyo sa akin? Sa mga kapatid mo. Bago sila umalis kanina, binigay nila sa akin yan. Abot ko raw sa'yo. Tatanggapin ko ho talaga to, Tay. Alam niyo naman ako, lagi akong gipit eh. Hayaan mo. Pagbalik ng mga kapatid mo, siguradong aabutan ka ulit nila. Sinabi ko naman sa iyo mahal ka nila. Pakitext niyo ho sila. Sabihin niyo, salamat. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oscar, pagdaan ko kanina, ay nakita kitang narito sa dampa-dampaan niyo sa harap ng bahay mo. At mukhang malungkot ka. Oh, ano pa ba ang problema ha? Pumunting bagay, Adeling. Maliliit na bagay tungkol sa pagiging ama. Ano ba ang ibig mong sabihin? Napakahirap manimbang sa damdamin ng mga anak kapag may kanya-kanya ng karera. Lalo na kapag tagumpay sa kanilang mga profesional na buhay ang iba mong anak. Tapos ang isa na pag-iiwanan. Si Ivan ba tinutukoy mo? Oo. Palibasa siya lang ang walang narating. Kapag nagkakatipon-tipon kami, naroon lamang siya sa isang sulok. Nagtatawa na ng mga kapatid niya. Nagtutuksuhan. Pero siya, tila kiming makigulo at makisaya. Parang meron siyang pangingilag. Ikaw naman baka naman pakiramdam mo lamang yun, Oscar. Hindi. Nakikita ko sa kilos ng bunso ko. Naaawa ako sa kanya. Kung sa bagay, hindi ka na masisisi ni Ivan. Siya naman kasi ang may pagkukulang. Ganun naman ang tao, hindi ba? Kung minsan, nakagagawa siyang ng mga pagkakamaling ang bunga ay sa kanya inaani. Kapag siya ay meron ng pamilya, gaya ng bunso kong anak, hirap na hirap siya. Kahapon nung narito siya, pagkaalis ng mga kapatid niya, nagsabi siya sa akin. Nagsabi ng ano? Gusto raw niyang mag-abroad. Abroad? Oo. Mag-a-apply daw siyang construction worker sa Saudi. Gusto raw niyang mailagay sa ayos ang kanyang mag-ina. Saka pa siya mag-a-abroad? Ngayon may malubhakang sakit. Aba, paano kung kailan naroon na siya sa Saudi sa kakamamatay? Oh. Hindi pa ako mamamatay, Adeling. Naghihintay lang ako ng panahon.
Wala akong sakit. Wala kang... Ha? Ano? Hindi ba tan sabi mo sa akin meron ka lang cancer? At ang sabi mo pa may taning nabuhay mo. Sinabi ko lang sa iyo yun dahil alam ko gagawa ka ng paraan upang ipaalam sa mga anak ko ang aking kalagayan. Sapagkat alam ko lagi kang concern sa akin. Oh, totoo yun. Pero ang ibig mong sabihin pati ako, pinagsinungalingan mo? Uy, pasensya ka na. Ay, sus Mariosip kang tao. Pero iyon ang paraang naisip ko para makasama ng madalas ang mga anak ko. Dahil alam ko kakausapin mo sila ng palihim. Salamat, Adeling. Kahit hindi mo sabihin, alam kong ikaw ang kumausap sa kanila. Kasi bigla silang nagkaroon ng panahon sa akin. Tatay Oscar, heto ang kapeng ipinatitimpla ninyo sa akin. Kanina ka pa ba dyan sa likuran namin ni Adeling? Opo. Ha? Narinig mo pag-uusap namin ng tatay Oscar mo? Sana narito ang itay. Sandali, nariyan na. Ay, ikaw pala, Kuya Ivan. Ang itay. Umalis Pero sandali lang yun. Pupunta yata sa butika. Ay, halika. May sasabihin ako sa'yo. Ay, Inday. Siguro, buntis na yung kinainisan mong katulong ng kapitbahay nyo, no? Hindi. Iba. Matutuwa ka. Inday, kahit kailan, hindi ako natuwa sa chismis mo. Oh, ano ba yung sasabihin mo? Sabihin mo na agad. Tungkol sa tatay niyo. Hindi pala totoong may lung cancer si Tatay Oscar. Kunwari lang pala yun para umuwing madalas dito ang mga ate at kuya mo. Ano? Oo, Kuya Ivan. Totoong sinabi ko. Dinig na dinig ko ang pag-uusap nila ni Aling Diling. Oh, diba? Nakakatuwang balita. Diba? Kasi walang malubang sakit ang tatay nyo. Pero promise mo, Kuya, ha? Wag mo sasabihin kay Tatay Oscar na sinabi ko sa'yo na tuklasan ko. At wag mo ring ibibisto ang itay mo kina Kuya Ronald. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Lauren Charez, Phil Cruz, Susan Robles, Olive Madridejos, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, at si Bobby Cruz bilang Oscar. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ano pa ang magiging silbi ng inyong luha kung pantay na ang aking mga paa? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako
Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, ano pa ang magiging silbi ng inyong luha kung pantay na ang aking mga paa? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Ivan, minsan nagtanong sa akin ang mga kapatid mo, bakit hindi mo raw isinasama rito sa bahay ang asawa at anak mo pag narito sila? Tay, mahiyain po kasing asawa ko eh. Kung hindi ko pa kayo dalawin, hindi ko sila makikita. Alam ho kasi ng misis ko, dati kami may tampuhan ng mga kapatid ko. Kaya nahiya siyang humarap sa kanila. Tsaka, alam niyang puro professional si na kuya. Eh tay, basta ho. Kumusta yung pag-apply mo ng trabaho sa Saudi? Mukhang nagkakaroon na po ng linaw, tay. Kaya lang, may problema po eh. Dalawang problema. May babayaran hong placement fee. Medyo malaki. Tsaka yung mga iba pang bayarin, tay. Nagsangla na nga ho ng bangkang pangsindaang biyenan ko eh. Pabalik-balik ko sa Maynila para mag-follow up. Hayaan mo. Ihiram kita ng pera sa 3 kapatid mo. Naku, tay. Wag na ho. Nakakahiya, tay. Puro sila maluwag sa buhay. Bakit ka mahihiya? Basta kapatid ho. mo sila. Basta ho. Huwag niyo na ako ipanghingi ng tulong sa mga kapatid ko. Kung tutulungan niyo ako, gusto ko galing sa inyong sariling bulsa. Sige. Kung yan ang gusto mo, hindi na lang kita ihiram sa mga kapatid mo. Gagawa ako ng ibang paraan. Hello? Hello, Ate Nancy. Si Tonet ito. Tinawagan ka ba ni Kuya Ronald? Hindi. Bakit? Kasi tinawagan daw siya ng itay. Inihihingi daw ng itay ng permiso sa ating 3 magkakapatid na isasangla niya ang lupa. Aling lupa? Yung maliit na lupang mana ni inay. Ipinapasakan ni itay yun sa isang kamag-anak natin, hindi ba? Ngayon, gusto raw isangla ng itay yung lupa. Bakit nga isasanla? Bakit, nagigipit ba siya? Nagbibigay naman tayo ng sustento sa kanya. Pare-pareho tayo, di ba? Regular. Yung kahit nung hindi pa nga tayo umuwi linggo-linggo, nagbibigay tayo, di ba? Hindi naman nagigipit ang itay eh. Itutulong daw niya kay Ivan. Itutulong kay Ivan? Oo. Bakit? Ano bang pagkakagastosan ng black ship na yon? Mag-a-abroad daw. Ay, nako. Pag nag-abroad ang lukulukong yon, baka doon pa siya gumawa ng kalokohan sa pupuntahan niyang bansa. Ay, sasabihin ko kay Kuya Ronald, huwag tayong papayag na masanla ang lupa. Pero... Basta yon ang desisyon ko. Yun ang dapat maging desisyon natin. Sa Sabado, kakausapin natin ang itay at hindi tayo papayag. Anong sinabi mo, Ronald? Ayaw ninyong
masangla ang lupa. Itay, kung sa pansariling pangailangan nyo gagamitin, payag kami. Pero si Ivan palang dahilan eh. Oo nga naman, Itay. Tsaka ayaw ho namin, wagunin yung isang layong lupa. Ikaw, Tonet. Yun din ba ang desisyon mo? Anak. Kung ano pong desisyon ni na Ate Nancy at Kuya Ronald, bahala sila. Kayo ang mag-usap, hindi na ako makikialam. Ronald, gustong mag-abroad ng bunsong kapatid ninyo. Gustong makaahon ni Ivan. Bakit hindi natin tulungan? Paano ho kung magloko siya sa ibang bansa? Nagbago na ang kapatid ninyo. Bago. Nakita niyo naman, di ba? Wala na siyang ibang inisip kundi ang kanyang pamilya. Pero kami ho, nakaahon kami nang di namin kayo pinarwisyo, Itay. Hindi namin kayo pinagsanla ng lupa. Nagkamali nga ng diskarte sa buhay ang inyong bunsong kapatid. Napakahirap ba para sa inyo? Nabigyan siya ng pagkakataong makaahon? Maliit na bagay lang naman ang hinihiling ko. Hindi na ako sa inyo nanghihingi ng tulong. Permiso lang ninyo ang hinihingi ko. Bakit ayaw pa ninyong ibigay? Anong klaseng mga kapatid kayo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Inday, tulog pa bang mga kapatid ko? Oo, tulog pa sila, Kuya Ivan. Napuyat ba sila? Medyo may tension kasi dito kagabi. Nagsigawan sila. Bakit? Nagtalo-talo kami kagabi. Tungkol sa pasasanla ng lupa, Ivan. Anong lupang isasangla, Ate Tonet? Sino magsasangla at bakit? Yung kapirasong lupang mana ng nanay natin, gusto isangla ni tatay kasi gagamitin mo raw sa pag-abroad. Wala akong alam dun. Ivan, huwag ka nang magmaang-maangan na wala kang alam. Hindi maiisip na Itay na magsanla ng lupa kung hindi mo siya kinausap. Kuya Ronald, hindi ko sinabi kay Itay na magsangla siya ng lupa. Hindi. Pero humingi ka ng tulong sa kanya, di ba? Oo, inaamin ko. Nabanggit ko kay Itay na nangangailangan ako ng malaki-laking halaga para sa pag-a-apply ko ng trabaho sa Saudi. Gusto ko umasenso tulad nyo. Pare-pareho kayo may kotse. Ako nga, kahit bisikleta wala ako eh. Masama bang mangarap kahit simple lang? Kung nag-isip ka ng ganyan noon, hindi ka maghihirap ngayon eh. Kung hindi ka nakipagbarkada, kung hindi ka nagsyabu, dapat katulad ka rin namin. Tama na. Ano ba kayo? Tama na yan. Magigising na rin ang Itay. Maririnig kayo. Nagbago na ako, Kuya Ronald. Matagal na ako nagbago. Lagi niyo pa rin ba ako susumbatan sa mga naging pagkakamali ko noon? Kung sa abroad ka maghahanap ng kapalaran, mahirap yung iniisip mo. Hindi ka pwedeng umalis sa panahong ito. At bakit hindi? May malubhang sakit ang tatay natin. May lung cancer siya. Malapit na siyang mamatay. Hindi totoo yan. Anong hindi? Walang kanser ang Itay. Alam ko, wala siyang sakit. Yan oh, ayan si Inday. Siya tanongin nyo. Palabas lang ng Itay na may sakit siya para umuwi naman kayo dito. Kasi wala na kayong panahon sa kanya eh. Ano ba yan? Inday? Bakit nadamay ako? Tama na yan! Tay, totoo bang sinabi ni Ivan? Totoo bang palabas niyo lang na may cancer kayo? Oh, magsalita kayo. Totoo bang palabas niyo lang ang lahat? Tay, Itay, bakit hindi niyo sagutin ang tanong ni Kuya Ronald?
naman pala kayong sakit? No! Inaamin ko, palabas ko lang ang lahat. Bakit nyo kami niloko? Alam nyo bang ang dami naming iginiba para lang makauwi dito linggo-linggo? Para makasama namin kayo? Kasi nga akala namin mamamatay na kayo. Sana nga'y totoo lang na may cancer na ako. Sana nga totoo na lang na may tanig na ang buhay ko. Kasi, noon lang naman ninyo ako binigyan ng panahon. Nakakakala ninyo mawawala na ako. Pero sa ginawa ninyo, Itay, na-stress din ho kami. May mga gabi hindi kami makatulog sa sobrang pag-iisip sa inyo. Pare-pareho lang tayo. Ang matanda ng katulad ko, hindi rin makatulog sa kaisip kung bakit hindi man lamang siya malimusan ng panahon ng kanyang mga anak. Sa kamatayan ko na lamang ba ninyo kung bibigyan ng oras? Iyon ba ang gusto ninyo? Ano pa ang magiging silbi ng inyong luha kung pantay na ang aking mga paa? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oscar. Hoy. Ayos ka lang ba, ha? Oscar. Huwag mo akong alalahanin, Adiling. Ayos lang ako. Kanina, nakita kong magkakasunod na umalis ang kotse ng 3 anak mo. Linggo pa lang na umaga ngayon na. Iba dapat bukas pa ng madaling araw ang luwas nila. Kaya alam ko, nagkaroon kayo ng problema, ano? Oo. Nagka-problema nga. Bakit? Ano ba nangyari? Nabisto na nila ang palabas ko. Yung kunwari meron kang lung cancer at may taning na ang buhay mo. Oo. Wow. Ito kasing si Inday May kakatihan ng dila. Pero sa isang banda, mabuti na rin ang nangyaring yun. Ang totoo, nakukonsensya na rin akong masyado kong naaabala ang propesyon ng mga anak ko. Ay, papaano ngayon yan? Balik na naman ba sa dati na siputin kanila't dili? Bahala na sila. Gayon ko na pagtanto, Adiling, ang magulang pala ay hindi dapat inuobliga ang mga anak na bigyan siya ng panahon. Ang magulang pala hindi dapat nangihingi ng pagmamahal. Dapat ay kusang ibinibigay yun sa kanya ng kanyang mga anak. May kasalanan ako sa nangyaring gulo sa pamilya. Ako kasi, napakadaldalera ko. Ay, nakakaya itong ugali ko. Nakakahiya talaga.
Aba, Itay! Oh. Ivan, nasan ba ang apo ko? Heto, dinalang ko siya ng Shield Bath Soap at Unique Toothpaste. Naku, sayang po. Kaalis lang ho ng apo nyo at ng misis ko. Sinama ho ng biyenan ko. May birthday party hong pupuntahan. Ba, hindi bale, hindi bale. Siya nga pala ito. Kunin mo. Ano ho ang laman ng brown envelope na to, Itay? Isanala ko ang manang lupa ng nanay mo. Idinagdag ko ang kaunting ipon ko para may pambayad ka na ng placement fee. Pero Tay, lalo hong magagalit sa inyong mga kapatid ko. Maigi na ang buhay nila. Bago ko mawala, gusto ko maging maayos din ang buhay mo. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Lauren Charez, Phil Cruz, Susan Robles, Olive Madrideos, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, at si Bobby Cruz bilang Oscar. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ano pa ang magiging silbi ng inyong luha kung pantay na ang aking mga paa? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ano pa ang magiging silbi ng inyong luha kung pantay na ang aking mga paa? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Ayos! Matatapos na rin ang pagbalik-balik ko dito sa Maynila. Pasado na ako sa final interview. Ay, ang schedule na lang ng paglipad namin ng mga kabatch ko ang hihintayin ko. Diyos ko, sana ho, swerte na ako sa kumpanyang papasok ako sa Saudi. Para matubos ko rin agad ang lupang isinangla ni Itay. Ba, si Kuya Ronald yun ah. Oo nga, si Kuya Ronald nga. Ay, mamaya ako nalalapitan. Carlo! Bakit parang nakikipag-away siya? Hindi mo pwede gawin sa akin ito, ha? Pagkatapos mo hut-hutin ang pera ko? Hoy, Carlo! Carlo, bumalik ka rito, Carlo!
Bakit ganun ang boses ng kuya ko? Walang niya ka. Bumalik ka rito. Tsaka makipag-away siya, ba't ganun? Ayun, wala na yung lalaki, umalis na. Lalapitan ko na si Kuya Ronald. Kuya Ronald! Ivan? Bakit narito ka sa Maynila? Anong ginagawa mo rito? Nag-follow up ako ng pag-a-apply ko sa abroad. Mukhang inaway ka na lalaki yun, ah. Ha? Gusto mo ba habulin ko at sapakin ko? Wag na. Gulo lang yan eh. Uuwi ka na ba sa atin? Oo. Hindi mo ba kakamustahin ng Itay? Oo, sige. Kumusta na lang kay Itay? Si Kuya Ronald, isang Diyos ko. Kaya pala hindi siya nag-aasawa. Alam kaya ni Itay ang sikreto ng panganay kong kapatid. Mag-a-abroad po ang papa ko. Magkakapera na po kami ng marami. Oo, Charis. Makakabili na po kami madalas ng hotdog. Tsaka makakapasyal na kami lagi-lagi. Oo, Apo. Kapag nakapagtrabaho sa Saudi ang Papa Ivan mo, hindi na kayo maghihirap. Yay! Makakapunta na po kami madalas sa bahay ninyo, Lolo. Kasi po, kaya hindi kami nagpupunta doon. Nahiya po si Mama. Kasi raw po, mayayaman daw po yung mga kapatid ni Papa. Iisnabin daw po kami. Kuwan, Apo. Hindi naman kayo ini-snub ng mga tita at tito mo. Nagkataon lang medyo meron silang samaan ng loob ng papa mo. Bakit po nila kami tinadamay? Diba po, hindi naman kami dapat nadadamay ng mama ko. Kaya po, ayun po, naiyang pumunta sa bahay ng mama ko. Ayun po si Mama, nagtitimpla po ng kopi nyo. Mama! Di ba po? Iyan po ang sabi niyo po sa akin. Charis, ha? Sobrang daldal. Hayaan mo, Apo. Maayos din ang problema ng ating pamilya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, naku, Tonet. Pasensya ka na, ha? Na-late yung judge sa kaso ng kliyente ko, eh. Kaya na-late din ako sa usapan natin. Oh, ano ba problema? Bakit kinatagpo mo ko sa restaurant na to? Ate Nancy. Ate. Buntis ako. Naku, Diyos ko. Pangalawa na yan na. Yung una, ininuman mo ng pampalaglag. Sino naman ang ama niyan ngayon? Kasamahan ko sa call center. Supervisor din. Ang problema, may asawa siya. Ay, naku, Tonet naman. Ang dami-daming lalaki. Bakit sa may asawa ka pa pumatol? O, paano yan ngayon? Ilalaglag mo na naman. Hindi na. Ayoko nang ilaglag ito. Itutuloy ko na ito.
Hindi na kaya ng konsensya ko na patayin ang anak ko. Oy, paano ang trabaho mo? Magre-resign na lang ako. Total may konti na akong ipon. Doon na lang ako sa atin. Sige, bahala ka. At saka, mabuti na rin yon. Narong ka para may kasamang anak ang tatay natin. Hindi pa rin ba kayo uuwi? Masama pa rin ba ang loob ninyo kay Itay? Dahil sa ginawang pagsisinungaling sa atin. Natsipan ako sa ginawang yun ng Itay eh. Pero sige, umuwi ka ron. At mag-uusap naman kami ni Kuya Ronald. Bahala na. Itay! Itay! Narito ako sa kusina, Ivan. Oh, bakit sila masayang-masaya ka? Ayos na ho ang lahat ng papeles ko, Tay. Makakaalis na ako. Ba, magaling. Natutuwa ako. Nung huling pumunta ako sa inyo, kakwentuhan ko ang anak mo. Marami siyang nasabi sa akin. Naku, pasensya na po kayo sa kadaldala ng apo niya. Parang parot ho yan. Kung ano ang marinig sa aming mag-asawa, inuulit sa iba. Sobrang tabil. Oh, Tay. Ba't ang lalim naman ng buntong hininga niyo dyan? Akala ko ba natutuwa kayo makakapag-abroad na ako? No, natutuwa talaga ako. Kaganda na rin ang buhay mo. Kaya lang ho ay ano, Tay? Ikaw na nga lang ang anak na madalas kong nakikita at nakakasama. Pupunta ka pa sa malayo. Pero huwag mo akong isipin, anak. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang buhay at ang kinabukasan ninyong mag-anak. Kung sakaling ako'y mawawala bago matapos ang kontrata mo sa Saudi, lakasan mo lang ang loob mo. Tuloy lang ang buhay. Ang Itay naman eh. Huwag nga ako kayo magsalita ng ganyan. Ang totoo po, ayoko rin sanang lumayo sa inyo eh. Nararamdaman ko yung damdamin niyo. Kasi hindi naman kayo dinadalo ng mga kapatid ko. Nang malaman nilang wala pala kayong sakit. Parang ikaw lang nakaunawa sa ginawa kong pagsisinungaling. Ay, hindi po ako nagalit nang malaman ko yun. Tuwan-tuwa pa nga ho ako na hindi pala totoo eh. Pero Tay, bakit sila hindi natutuwa? Asya. Huwag na tayo mag-iyakan. Malaman ko lang kung kailan ka aalis, ha? Sasama ako sa iyong mag-ina para ihatid ka sa airport. Pagkatapos ko magwalis ng mga tuyong dahon, magdidilig naman ako ng mga halaman dito sa garden ni Tatay Oscar. Aba! Kotse ni Ate Tonet! Ate Tonet! Ay, Inday! Ano, nagulat ka ba? Ang aga ko eh. Ang Itay! Tatay Oscar! Tatay Oscar! Gumising na kayo! May dumating na bisita! Nagising na ako! At, Tonet! Mano po, Itay. Pasensya na po. Ngayon lang ako nakauwi ulit. Pero,
hindi na po ako ulit aalis. Oo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tonet, natanggap ko ang text mo. Kumusta na, Itay? Wala ka na dapat ipag-alala, Kuya Ronald. Maayos na ang itay. Mild stroke lang daw, sabi ng doktor. Si Ate Nancy. Tonet, Oh, ayan na pala siya. ang itay, kumusta? Ligtas na raw, Nancy. Mild stroke lang daw. Siguro, bigla lang siyang natuwa kahapon nang makita akong dumating. Kumusta naman ang pagsasalita niya? Naapektuhan ba? Ay, salamat na lang at hindi. Kaninang gising siya, nagkausap pa kami. At isa lang ipinapakiusap niya sa atin tatlo. Kahit daw hindi na natin siya bigyan ng panahon, pero wag daw nating tikisin ang bunsong kapatid nating si Ivan. Napag-isip-isip ko rin yan. Kanina habang nagdadrive ako galing Maynila. Bakit nga ba hindi natin mapatawad ang naging pagkakamali ni Ivan sa buhay niya? Dahil ba, hinahanap natin sa kanya ang na-achieve nating tatlo? O hindi lang siguro natin matanggap na kahit successful tayo sa ating karir, pare-pareho naman tayong nabigo sa isang bagay na pinagtagumpayan ni Ivan. Anong ibig mo sabihin, Nancy? Kuya Ronald, kilala mo ang sarili mo. Tonet, katulad ko, lagi ka ring nabibigo sa pag-ibig. Pero si Ivan, sa kabila ng katotohanan wala siyang natapos at walang magandang trabaho, maligaya naman siya sa kanyang pamilya. Hindi nga niya naabot ang narating natin, pero hindi naman natin nagawa ang mga bagay na successful siya. Ang pagbuo ng pamilya. Aminin man natin o hindi, yon ang reason kung bakit kinatatamaran nating umuwi. Kung kaya't nagkulang tayo ng malaki kay Itay. Sige, may kakausapin lang ako. Oh, Kuya Ronald, saan ka pupunta? Natutulog pa naman ang Itay. Dadalawin ko muna ang pamilya ni Ivan. Kuya Ronald, nakakahiya naman sa'yo. Nakarating ka pa sa maliit na bahay namin. Kapag nakapag-abroad ka, makapagpapagawa ka rin ng magandang bahay. Galing ka na ba sa ospital? Ako ang magdamag na nagbantay kay Itay. Umuwi lang ako nang palitan ako ni Ate Tonet kanina bago kayo dumating. Ganun ba? Yung nakita mo sa Maynila, sinabi mo ba kay Itay? Wala akong binanggit sa kanya. Buhay mo naman yun eh. Sorry ha. Siguro, lihim mo kung ikinahihiya kasi bakla ako. Kuya, Sorry. huwag kang mag-sorry sa akin. Hindi naman kasalanan ng maging bakla eh. Basta, huwag ka lang gumawa ng immoral ah. Alam mo naman yun kung ano yun. Totoo? Hindi mo ko ikinahihiya? Hindi. Idol nga kita eh. Sorry nga lang, dahil hindi kita nagaya. Nalulong kasi ako nun sa droga eh. Ayos lang. Masaya naman kayo ng pamilya mo. At huwag kang mag-alala. Mula ngayon,
lagi na kaming nakasuporta sa iyo. O yan, gising ng itay. Hello, Tay. Itay. Kompleto kaming mga anak mo. Arita kayo lahat. Itay, nag-usap-usap na po kaming magkakapatid. Wala nang inggitan, wala nang away, at wala nang magbabanggit pa ng past mistakes ng kahit sino. Magsusuportahan na lang po kami. Totoo po yun, Itay. At habang hindi pa nakakaalis si Ivan, sasagutin ko muna ang pag-aaral ng anak niya si Charis. At ibibili ko siya ng kikay kit na lalagyan niya ng unique toothpaste, sealed bath soap, at kung anong anik-anik. Oh! Paano naman yung magiging anak ko? Naku ha, marami kang ipon, ano? pera. Pero teka, magpipresenta akong ninang. Yun. Linggo-linggo na silang uuwi, Tay. Tapos, hindi pala babalik sa Maynila si Ate Tonet. Kaya lagi nang masayang bahay natin. Tama. O yun. Iyon lang naman ang gusto ko. Yung lagi ko kayong nakakasama. Hindi ako naghahanap ng karangyaan. Ang pangarap ko lang ay isang masaya at nagsusuportahang pamilya. Ngayong nagkasundo-sundo na kayo, kahit mawala na ako, alam ko, sama-sama kayong haharap sa isang magandang pangako ng bukas. Sumayo mga kaibigan, ang aming tinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Loren Charez, Phil Cruz, Susan Robles, Olive Madrideos, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, at si Bobby Cruz bilang Oscar. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ano pa ang magiging silbi ng inyong luha kung pantay na ang aking mga paa? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.